In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Praise to you, O Lord. Thank you so much for another opportunity to hear your word, your message, my Lord. Please forgive us for all our sins. Send us your Holy Spirit. Give us the power to overcome all our problems, O Lord. Lord, bless me. Give me the wisdom, the humility. Use me as your instrument, only instrument, to hear your voice and give us the spiritual message, Lord, that we can use every day to face any trials in our lives. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Praise you, O Lord. You're the only one knows us, our heart, our desires, our dreams. But let your will be done, my Lord, and not our will. Lord, give us the courage, give us the peace, the hope. Thank you so much for your continuous grace. Thank you for the blessings. Hallelujah, hallelujah. Thank you for this day, Lord. Sunday, a day for you, my Lord. Give us the right message about salt and light. Because we know, Lord, that you want us to be the salt of the world. And give us the light like what Jesus did. In the same way, your light must shine before us. Your light, oh Jesus, we need your light so that they will see all good things and we will give you praise, O Lord. Continue us to bless and guide, O Lord. I pray all of this to our God the Father in the name of Jesus, the guide of the Holy Spirit. Amen. Let us hear the Sunday Gospel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
A proclamation of Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. You are the salt for the whole human race, but if the salt loses its saltness, there is no way to make it salty again. It has become worthless, so it is thrown out and people trample on it. You are like light for the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one lights a lamp and puts it under a bowl. Instead, it is put on the lampstand, where it gives light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. So welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ngayon po salamat, February 8, 2026 at ang Sunday Gospel po ang ating pagninilayan. Sana nakapagsimba na po tayo kayo na umaga o kaya ngayong hapon, ngayong gabi, no? Bilang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Amen. So, bibigyan po natin ng senaryo ang ating mabuting balita. Ito po tungkol sa asin at ilaw. Ang sabi nga po ng mabuting balita, tayo daw po ay asin ng sanlibutan. Kung mawawala daw po yung alat ng asin, paano pa mapapanauli ang alat nito? Amen? So, pag wala ng alat ng asin, ito'y wala ng kabuluhan. At ito'y itinatapon na lamang, tinatapak-tapakan ng tao. Tapos, tayo daw po ay ilaw ng sanlibutan. At, di ba, ang ilaw, talaga namang, pag nagliwanag, makikita talaga yan, yung madali, magkakaroon ng liwanag, no? So, wala naman nagsisindang ng ilaw, tapos ilalagay sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat daw po tayong paliwanagin ng ilaw sa ang ating mga gawa, yung mabubuting gawa natin, upang makita upang malulhati ang ating Diyos. Sa madaling salita, pag tayo gumagawa ng kabutihan, hindi tayo ang maitataas o mabibigyan ng papuri ng ating Diyos. Amen. So, mission and vision. Alam niyo po, sabi nga, yung asin at yung ilaw, no? Bigyan muna natin ng characteristics yung asin. Ano ba ang gamit ng asin sa buhay natin? Siyempre, ginagamit natin yan sa pagluluto, pampalasa, at ginagamit din niyang preservative. Amen? Lalo na ng panahon ni Kristo, pag mag-iimba ka ng mga karne, lalagyan nila ng maraming asin para hindi agad mabulok. And of course, merong purpose, no? Hindi naman pwedeng yung asin, mawala yung kanyang characteristics, no? Hindi siya pwedeng maging asukal, hindi siya pwedeng maging paminta. Talaga siya, yun, no? Yung personality niya. So, pag sumobra din naman ng asin, masama din. Di po ba? Di ba sa atin, magkakasakit tayo, mas maalat ang lasa, hindi natin makakain niya, no? So, mission. Paano tayong asin Kailangan may mission. Ang asin, meron siyang mission kung bakit siya nag-exist sa mundo. Amen. Meron siyang gamit at meron talaga siyang gamit. Parang tayo, no? Sabi nga ng Panginoon, kailangan maging asin tayo ng mundo. Meron tayong mission. Tao tayo Kung ang asin, meron siyang mga characteristics na panggamit, tayo din tao lalo na. Ang mission natin, yung magbigay ng lasa sa buhay ng tao, sa ating kapwa. Ang mission natin, tumulong sa ating kapwa upang habang tumutulong tayo sa ating kapwa, sino ang nagbibigay ng parangal? Ang ating Diyos. Na ang mission natin is yung wag tayo mabulok na lang sa kasalanan. Di ba sabi nga, yung asin, magiging preservative siya, no? Tayo din nagkakaroon tayo ng kabulukan. Hindi natin napapansin na meron na pala tayong pagkabulag na spiritual,
pagkabingi spiritual, nawawalan tayo ng kabuluhan. So, kapag tayong tao, nilikha tayo ng Diyos, nawawalan tayo ng kabuluhan kapag hindi natin nagiging misyon na maging asin ng sanlibutan. Amen? Kasi pag sobra-sobra din namang asin, di ba? Masama din. Kaya kailangan, alam natin yung tamang mission natin sa mundo. Hindi naman pwedeng mabuhay lang tayo sa mundo na, wala, nabuhay lang. Basta nabuhay lang, di ba? Marami naman tayong kakilalang nabuhay at namatay na, no? Meron tayong mission. Kamukha ng Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao siya, meron siyang ginanap na mission at naging siya. Talagang asin, pinakita niya talaga yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Amen. So kapag ang mission natin ay hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos, baliwala tayo. Para tayong asin na walang lasa, na itatapon na lang, tatapak-tapakan na lang. Amen. At yung ilaw naman, ano naman yung karakteristik ng ilaw? Siyempre, nagbibigay ng liwanag. Amen. Nagbibigay siya ng liwanag sa mga madidilim na lugar, di ba? At hindi naman pwede na kapag nagsindi ka ng ilaw, ay ilagay mo sa ilalim halimbawa ng table mo. Ano maliliwanagan ng buong, halimbawa, ang yung buong silid. Amen. So, tayo din. Since si Kristo ay naging ilaw natin, that Jesus is our light, tayo din, inuutusan tayo na magkaroon naman ng vision. Ano ba yung vision naman natin? Kung ang mission natin, ipalaganap ang mabuting balita, sumunod sa kalooban ng Diyos, may vision. Kasi gusto natin mapunta sa langit. Ano bang vision natin? Ano bang naiisip natin? Bang magkaroon ng magandang bahay, ng sasakyan, ng negosyo, makapagtapos ng pag-aaral? Hindi lang yun eh. Meron tayong vision na dapat na ito. Nabuhay ako dito sa mundo. Susundin ko ang mission, kamukha ng ginawa ni Kristo. Pero may vision ako na makakasama ko siya sa buhay na walang hanggan. Amen? Kasi, sa buhay ng tao, huwag nating hayaan na mabuhay lang tayo, as in, buhay lang na, kain, tulog, trabaho, di ba? Meron tayong dalang dapat gawin dito sa mundo. Kasi, nabubuhay na tayo sa huling mga araw. Na hinintay lang natin ay ang muling pagbabalik na Panginoong Hesus. Baka hindi natin nagagampanan ang ating mission at ating vision ang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kasi marami ng kadiliman dito sa sa mundo dahil sa kasalanan at marami ng natatabangan na sa pananampalataya, paglilingkod, pag-ibig sa Diyos. So, yung mga taong nagliliwanag, nagbibigay ng lasa sa buhay, di ba? Nagkakaroon ng flavor ang buhay natin dahil sa Panginoong Hesus. Dapat tayong kumilos. Amen? Ang ating pananampalataya sa Panginoon, dapat lagi nating nararamdaman yung pagpapasalamat. Amen. Importante yun. Na ano man ang meron tayo ngayon sa buhay natin, salamat tayo sa Panginoon, no? Ang Panginoong Hesus na, di ba? Pagka kamukha ng pagpapakain niya sa 5,000, no? Di ba? Bago niya ginawa yun, nagpasalamat siya sa Panginoon. Amen? Marami tayong dapat sa buhay natin na naggawin na hindi natin nagagawa. Kasi nga nililibang tayo ng mundo. Hindi talaga natatarget yung totoong mission. Kamukha sa pagsisimba. Kamukha ngayon, Sunday. Bakit ba tayo nagsisimba? Ano bang dahilan? Para lang ba masunod yung 10 utos ng Diyos na ipangili ng araw ng linggo? Yun lang ba yun? Hindi. Meron tayong mission. Paglabas natin sa simbahan, dala natin ng mabuting balita, isa sa buhay natin, nagkaroon tayo ng information, meron tayong transformation, may pagbabago dapat sa buhay natin. At ito ay maibahagi sa iba. Maging ilaw tayo, no? At paano tayo magiging ilaw? Kailangan tayong maging magandang halimbawa. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa kapwa mo na, ay, wag mong gawin niya, wag mong gawin to. Kung aandap-andap naman yung ilaw natin, hindi naman nakikita sa atin ng liwanag ni Kristo. Amen? So, yung mabuting balita sa araw na ito, ay, may strike yung puso natin, mapagnilayan natin na, may silbi pa talaga ako sa mundo. Amen? Kasi kahit sabi mo pong successful na
businessman ka, successful na tao ka, nakawala ng kabuluhan yun. Kung yung totoong misyon natin na ipalaganap ang mabuting balita, isabuhay ang mabuting balita, hindi natin maaabot yung ating vision na mapunta sa langit. Kasi nga sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit, hindi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, yun ang inaano sa atin. Natutupad ba natin yung Great Commission? At ano ba yung Great Commission? Ipalaganap ang mabuting balita. So, dapat yun ang nagba-viral sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Kasi bawat isa sa atin, utusan tayo mag-mission eh. Hindi naman kinakailangan maging preacher ka, maging pari ka. Hindi ba? Yung simpleng pag-share ng mabuting balita, tinutupad na natin ang Great Commission. Amen? Kasi ang vision natin, dapat talaga ang pangarap natin bawat tao, alam niyo kung ano, paano tayo makakapunta sa langit? Paano masusulat ang ating pangalan sa Book of Life? Amen? Kasi naman natin masasabi kung kailan tayo mamamatay, kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kailangan lagi araw-araw. Ay Lord, ginising mo ako sa panibagong araw kasi may mission ako para sa'yo. May vision ako para sa'yo. Amen. At sinabi nga na dito, no, sa unang pagbasa, yung pagtulong sa iba. Kasi habang tinutulungan natin iba, sa Diyos natin yung ginagawa. Kaya nga, di ba sabi, paano yun nasabi na pinakain ko kayo, binihisan ko kayo, dinalaw ko kayo sa kulungan. Di ba sabi ng Panginoong Jesus, nung ginawa mo sa maliit mong kapatid, ang kabutihan, ginawa mo yun sa akin. At each time na tayo gumagawa ng kabutihan, ang Diyos ang nabibigyan ng parangal. Huwag natin kakalimutan yan. Na, ay, gagawa ko ng mabuti kasi gusto kong maging sikat, gusto kong ma-viral. Hindi. Hanggat maaari ka, di ba sabi, yung ginawa ng kanang kamay mo, huwag mo ipapaalam sa kaliwa. O mo ipapaalam sa asawa mo. Ano ibig sabihin nun? Ano ba mga lihim na kabutihan na ginagawa natin, na ang Diyos ang magbibigay ng reward. Amen? Yun ang Diyos. So, simulan na natin na magkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Na bilang nilikha ng Diyos, maging inspirasyon tayo sa iba. Lalo na yung mga natatabangan na sa pananampalataya, yung walang, kahit sa simpleng pagdadasal bago kumain, di ba? Wala eh. So, matabang. Yung relasyon natin sa Diyos, ang tabang. Kailangan yung pag-alatin, magkaroon ng tamang timpla ng lasa. Ma-preserve yung ating relasyon sa Panginoon. At maging ilaw tayo. Inaatang na sa atin ng Panginoong Hesus yan. Ako, ikaw, maging ilaw ka sa tahanan mo. Kung nanay ka, di ba, mga nanay, ilaw ng tahanan, mas magliwanag pa tayo sa pamamagitan ng pagpapalaki sa mga anak sa araw ng Diyos. Kung ikaw ay isang guro, maging ilaw ka sa mga estudyante mo. Maging magandang halimbawa. Amen. Kasi alam niyo, kahit ano naman talino na isang estudyante, kung bobo naman siya, di ba? Kung dedo naman yung kanyang ilaw pagdating sa paggawa ng buti, wala yun. Sapagkat anumang katalinuhan dito sa mundo, kamangmangan yan sa harap ng Diyos. At anumang kayaman ng isang tao dito sa mundo, kadukhaan yan sa Diyos. Amen. So, ipinilay sa atin ng Panginoon ang mission and vision natin. Maging asin tayo at liwanag ng sanlibutan. Pero po tayo ng closing prayer. Salamat po, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo sa amin na dapat kami magkaroon ng kabuluhan sa mundong ito. Gamitin mo kami maging asin at maging ilaw sa aming kapwa upang sa ganun ba, sa tuwing ginagawa namin ito, ikaw ang aming nabibigyan ng parangal. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga kasalanan para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami painturo sa tukso, bigyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo.
Amen. Amen. So, kung gusto nating maging asin at ilaw ng ating Panginoon, share po natin ang gospel sa ating timeline. Huwag po tayong mahiya sapagkat ito isang pinakamabilis na paraan upang matupad natin ang ating Great Commission sa ating Diyos. Maraming po salamat, and to God be the glory.